shame, only those who follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there. Okay na. Yun, magandang gabi po sa ating lahat. Welcome back po sa ating The Narrow Gate Ministry. Live podcast po dito sa Facebook. Pastor Ramil, magandang gabi po sa inyo. Pastor Derek, magandang gabi. Yun, nagbabalik po tayo sa ating pong patuloy na pagtalakay dito po sa Identifying False Teachings. At nasa part rin na po tayo, Pastor. Ngayon po, yung atin pong tatalakayin specifically ay about po doon sa mga false teaching tungkol po sa person ni Christ. So ano-ano po ba 'yon? Yung mga dati pa na mga hidwang katuruan patungkol sa persona ni Kristo, ano yung mga parang totoong katuruan patungkol kay Kristo na ngayon ay marami po ang nadadaya, Pastor. At marami ang napapaniwala na parang totoo, parang tama naman. Iba nagsasabi na tunay na tao si Kristo. Iba naman tunay na Diyos si Kristo, pero ano ba talaga po ang totoo? At sa patungkol sa persona ni Jesus Christ, pag ito'y pinag-usapan sa doktrina ng Biblia. So madaling salita, ang ating pag-aaralan ay Christology, no? Kasi ito sa mga major teachings of the Bible na pag namali ang isang tao ay maaaring hindi siya ligtas, no? Oo, kasi paano ka mailigtas kung ang iyong paniniwala kay Kristo ay mali? So, ibig sabihin lang ay hindi nag-reveal sa iyo ang banal na espiritu kung sino si Kristo. Dahil naniniwala tayo na ang banal na espiritu ang siyang nagtuturo, no, sa isang mananampalataya ng mga katotohanan. Kaya kung mali ang pangunawa ng isang tao tungkol kay Kristo, tungkol sa kanyang persona, kung sino siya, ano ang kanyang mga katangian, at ano ang kanyang misyon at ginawang ministeryo para sa ikaliligtas ng tao, kung mali ang pangunawa ng isang tao patungkol dito, ay maaaring siya ay hindi ligtas. Talaga pala pong napakahalaga po nito, Pastor. Kaya siya ang isa sa pinakaunang-unang dapat na ituwid kung may mali tungkol sa paniniwala sa pagka-Diyos at pagkatao ni Jesucristo. Kasi po, Pastor, yung iba, karamihan sa mga kakilala natin, kaibigan natin na mga tinatawag natin ng mga unbelievers sila. Sabi nila, naniniwala naman ako kay Jesus. Papa Jesus. Si Papa. Papa Jesus. Naniniwala sila Kung minsan naman si bro ang tawag ng iba. Si Bro Jesus. So, yun. Yung maraming mga pagkaunawa nila patungkol kay Jesus Christ. So, itong ating tatalakayin ay mula doon sa pinakaunang heresy. Through the history of the Christian Church, ay nagkaroon ng mga iba-ibang maling katuruan patungkol sa persona ng Panginoon Jesucristo. At sa pagdaan ng panahon ay patuloy na nagkakaroon pa, nadadagdagan pa yung mga maling pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga napakahalaga na we walk through the history of the church para makita natin saan nanggagaling yung kanilang mga maling katuruan. Bakit ganoon ang kanilang interpretasyon? Well, by the way, ang
ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagturo na malibang ang isang tao ay kilalanin ng anak, hindi siya kikilalanin ng ama. So, ibig sabihin, napakahalaga na ang isang tao ay kinikilala ng anak ng Diyos at kumikilala sa anak ng Diyos upang siya din naman ay makakilala sa ama. Sapagkat ang sinamang hindi tumatanggap kay Jesus ay hindi rin tumatanggap sa ama. Yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga, no? Na ang isang tao ay tama ang pangunawa kung sino si Jesucristo para makilala din niya ang ama. Dahil kung mali ang pagkaunawa ng isang tao sa Panginoong Jesucristo, hindi din niya makikilala ang ama. Kaya napakahalaga, no? Dahil siya ang eksaktong representasyon, no, ng ama sa laman. Ngayon ay titingnan natin yung mga kauna-unahang mga heresy. Yan po ang sige para malaman po natin, no? Kalawa, tandaan din natin, no? Una, dapat tama ang pangunawa natin tungkol sa Panginoong Jesucristo ayon sa Panginoong Jesucristo kasi hindi natin makikilala ang ama kung hindi natin makikilala kung sino siya. Ikalawa ay kailangan nating maunawaan na ang mga heresies o mga maling katuruan tungkol sa kung sino ang Panginoong Jesucristo at kung ano yung kanyang ginawa ay hindi nanggaling sa labas ng Kristyanismo. Sila ay nanggaling mismo doon sa mga nagpapakilalang Kristiyano rin. No? So, yun ang pinakamahalaga na dapat nating tandaan din na dapat tayong magbantay dahil mismong sa loob ng Kristyanismo nanggagaling yung mga maling katuruan patungkol sa Panginoong Jesucristo. Yun pala po yun, no? Sa loob mismo po pala ng church, ng Christianity. Kasi hindi naman magkakaroon ng maling katuruan kung hindi exposed sa katuruan tungkol sa Panginoong Jesucristo. Na-expose sila. Kaya nga lamang ay hindi sila hinirang ng Diyos, hindi sila ligtas. Kaya nga ang sinasabi ko ay ang banal na Espiritu lamang ang siyang makapagpapaunawa sa isang tao kung sino ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang kaligtasan ay sa pamamagitan nga ng pagsilang na muli sa Espiritu at ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At kung walang banal na Espiritu ang isang tao ay hindi niya kayang maunawaan ang mga bagay tungkol sa Espiritu Santo at mga bagay na espiritual. Kaya nga, ang katuruan tungkol sa Panginoong Jesucristo ay isang spiritual na katotohanan. Kaya nga, kung walang espiritu ang isang tao, walang espiritu ng Diyos at hindi sa kanya nananahan ang banal na espiritu, ay hindi niya mauunawaan kung sino ang Panginoong Jesucristo. At tiyak na siya magkakaroon ng maling pangunawa kahit pa siya ay nasa loob mismo ng Kristyanismo. Kahit pa siya ay nanggaling sa isang iglesia na nag-aangkin na sila ay Kristiyano. Kaya mahalagang tandaan, no, na ang maling katuruan tungkol sa Panginoong Jesucristo at hindi lamang sa Panginoong Jesucristo, kundi sa lahat ng katuruan, no, ng Biblia ay nanggagaling sa loob mismo ng iglesia. Sa loob mismo ng Kristyanismo. Okay, kaya unahin natin. Unang-una, ang unang maling katuruan ay promoted ng isang nagngangalang Arius. Si Arius ay isang Kristiyano. Siya isang bishop, no? Sa Alexandria, sa Egypt. So, bishop siya ng Kristyanismo. At ang Kristyanismo noon ay nasa ilalim na ng pamamahala ng bansang Roma. So, noong wala pa ang Romano Katolisismo, nang hindi pa naging Universal Church of Rome ang Christianity, ay wala pang heresy tungkol sa Panginoong Jesucristo. Kasi kilala ng lahat ng mga apostol kung sino si Jesus. At wala pang mga false converts sa loob. Madalang pa, no? Well, sila Alejandro na Panday Tanso na kasama ni Apostol Juan, yan ay isa sa mga false converts, no? Sila Himeneus, no? Yun ang mga unang-unang heretics sa loob ng church. Sila Alejandro, Himeneus, Philetus. At hindi pa nila, no, nabago yung katuruan tungkol sa Panginoon Jesucristo. Tama pa yung pananaw ng unang iglesia kung sino ang Panginoon Jesucristo. Siguro po, Pastor, kaya ganun. Dahil talagang high witness sila ni Jesus Christ.
Kumbaga nakita nila kung ano yung ginagawa ni Jesus Christ at saka yung persona mismo ni Jesus Christ. Sasaksihan po nila talaga. First-hand witnesses. Opo, marami. Kaya tama ang pangunawa nila. Habang tumadaan ang panahon ay nagpapasalin-salin na yung katuruan at dahil hindi eyewitnesses na yung mga sumunod. Katulad ditong si Arius ng Alexandria ay nagkamali na siya. Yung mga una namang mga disciples, halimbawa si Polycarp, disciple ni John the Beloved, ay tama naman, no? Pero nung dumating si Arius, nung 325 AD, siya nag-umpisa, no? Before 325 AD. So 313 AD ay sinanksyon ng imperyo ng Roma ang relihiyon, ang Kristyanismo, ang relihiyong Kristyanismo, at ginawang Universal Church of Rome. So 313, mga 317 AD, nag-umpisa na yung mga maling katuruan kung sino si Jesus. At isa si Arius sa pinakauna at una, no, na naging daan upang mag-convene ang mga scholars ng Christianity. Doon sa tinatawag nating Council of Nicaea. Ngayon ay noong panahon na yon ay ang naging dahilan kung bakit nahihirapan si Arius, bukod sa maaaring hindi siya tunay na Kristiyano. Kasi, yun nga, no? Ang tunay na Kristiyano, hindi pwedeng mamali. Kasi ang banal na Espiritu nga ang magtuturo kung sino si Jesus Pwede ba namang ang banal na Espiritong nasa iyo at nasa akin ay magturo ng salungat sa turo ni Kristo? Iisa sila So, ang Panginoon Kristo, ang Diyos Ama at ang banal na Espiritu ay iisang Diyos, tatlong persona. So, kung nasa iyo ang banal na Espiritu, hindi ka pwedeng maligaw. Nag-struggle po masyado si Arius. So, nag-struggle si Arius dahil hindi siya Kristiyano. No? Bakit ka mag-i-struggle sa pangunawa tungkol sa kay Jesus kung ikaw ay may banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu hindi mag-i-struggle. No? Na hindi niya kilala ang Panginoon Kristo. Ay sila'y iisang Diyos. Ngayon, dahil hindi Kristiyano si Arius ay inakala niya na si Kristo ay hindi tunay na tao. Ngayon, nanggagaling iyan sa tinatawag natin na Gnostic philosophy, no? Gnosticism. Ang dahilan ni Arius, dahil nga siya ay Gnostic, hindi pa siya biblical So, ang paniniwala ni Arius, meron pa siyang yung tawag doon, yung latak, kumbaga. Latak ng katuruan ng Gnosticism. Na ang paniniwala ng Gnosticism ay ang laman ay likas na masama. So the flesh is naturally evil at ang isip lang ang banal. Isip lang ang walang kasalanan, ang pwedeng walang kasalanan. Pero ang laman ay likas na makasalanan. At ang isip ay pwede siya makaabot doon sa pagiging banal o pagiging superior na wala na siyang maiisip na anumang kasalanan. So the mind can evade the thoughts of sin. So therefore, if we train our minds to go higher than our flesh, not to follow the flesh, then we can achieve salvation. We can achieve yung ultimate reality, yung tawag nila. Ngayon, dahil nga gustong proteksyonan ni Arius ang Panginoong Kristo sa pagkakasala, dahil kung totoong naging tao nga naman ang Panginoong Kristo, ayon sa Gnosticism, ay magkakasala siya. Dahil ang katawan ay likas na makasalanan. So hindi niya naunawaan yung virgin birth at saka yung paghugis o paghubog ng katauhan ng Panginoong Kristo sa tiyan ni Maria sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Na eliminated ng banal na Espiritu ng Diyos ang anumang kasalanan pwedeng masalin sa pagkatao ng Panginoong Hesus. So, hindi niya yun malubos maisip kung paano mangyayari yun. Dahil si Kristo, kung tunay na tao, ay siya magkakasala. Dahil siya may laman So, kaya, kung siya tunay na Diyos, ay magkakasala siya pala. No? Yun ang ibig kong sabihin. So, kung si Jesus pala ay tunay na Diyos, ay hindi siya pwedeng maging Diyos kasi may laman. Makasalanan din siya. Yun ang ibig sabihin. Kaya kanyang pinapalaya ang Diyos na si Jesus sa pagkakasala, gawin natin siyang tao lang. Hindi siya Diyos.
Kasi magkakasala siya dahil nasa laman siya eh. Yun ang ibig kong sabihin, no? Iniligtas nila sa pagkakasala ang Diyos na si Jesus. Kaya ang turo nung una ng mga unang Kristiyano ay si Jesus ay tunay na Diyos. Ay di nagkasala ang Diyos dahil may katawan. So kailangan nating iligtas ang Diyos sa pagkakasala. Ang Ama lang ang tunay na Diyos, si Jesus ay hindi Diyos. Kaya nagkaroon talaga Yes. ng teaching na gano'n, ang Ama lang ang Diyos. Ang Ama lang ang Diyos, Unitarianism. Na isa lang ang Diyos, walang Trinity. Hindi Trinitarianism. Mapanganib, no? Ganun pong katuruan. No? At yun yung niyakap po pala ni Arius. Arius. Tinindigan na Oo. At kumalat Trina. itong katuroang ito sa iglesia, sa Kristyanismo, at ito ay naging controversy. At naguluhan din si Constantine, no? Sabi ni Constantine, kapag isa lang ng Christianity, ngayon nag-aaway-away. Kailangan mapigilan ang sigalot na ito sa loob ng Kristyanismo. Kaya nagpatawag siya ng isang konseho. At siya ang nanguna rito, no? Kaya nga sabi ng iba ay siya ang unang papa. Si Constantine. Kasi siya ang unang nag-convene ng meeting ng mga iglesia, ng mga obispo. No? Kaya dun sa mga kaibigan po nating nasa Roman Catholic, ay hindi po si Pedro ang unang bishop o papa. Kahit kailan hindi po naging papa siya. Doon sa Council of Nicaea, doon na-formulate yung tinatawag na homoousios. At saka yung hypostatic union. No? Doon na rin nagmula. Kasi yung homoousios is the same nature. Of the same nature. Greek word siya, nang ibig sabihin ay same, yung homo. Kaya yung homosexual, no? Same sex. Gusto nila same sex. Doon galing yung salitang homo. At yung ousios ay substance. Greek word for substance or being. So kaya yung homoousios is Jesus Christ is one being with God. Kung ano ang Diyos Ama, kung ano ang nature ng Diyos Ama bilang Diyos, ganun din ang nature ni Jesus bilang Diyos. Although si Jesus ay may nature ng pagiging tao, pero idinagdag lang sa kanyang nature bilang tao, bilang Diyos ang pagiging tao. Kaya si Jesus ay kasama ng Diyos sa umpisa pa, siya ang Logos, siya ang Word of God, at siya ay kasama ng Diyos at siya ay Diyos. Nung hindi pa siya naging tao, siya ay Diyos. Wala siyang katawan ng tao, wala siyang katangian ng tao. Nang siya magkatawang tao, idinagdag niya, no? He added to his deity yung humanity. So, nagkaroon ng dual nature in the person of Christ. May dalawa siyang kalikasan. Siya ay likas na tao, tunay na tao, at siya ay likas na Diyos, tunay na Diyos. At yun ay hypostatic, yun ay static sa kanyang persona. Magkasama, no? Yung dalawang persona niya o dalawang kalikasan niya sa isang persona bilang Diyos at tao. Kaya siya ay homoousios. The same being with God. Parehong-pareho lang siya ng Diyos. Ang magkaibahan lang, ang Diyos ay walang katawan ng tao. Pero sa pagiging Diyos, pareho lang. Kung anong katangian ng Diyos Ama, na siya ay walang hanggan, na siya ay makapangyarihan sa lahat, nakakaalam ng lahat ng bagay, at marunong sa lahat, ganun din ang Panginoong Jesucristo. At He demonstrated those attributes of God nung siya ay nagkatawang tao. Nagpapatawad siya ng kasalanan, no? Nagpapagaling. Yung paggawa ng himala at pagpapagaling ay gawa pa rin ng Ama. Hindi siya mismong gumagawa. Pero hindi maiiwasan na yung kanyang nature bilang Diyos ay nasa kanya pa rin at makita. Gaya ng halimbawa, siya nagpatawad ng kasalanan. Tapos siya ay sinamba. Kasi hindi niya in-exercise yung kapangyarihan niya. Yun yung total, yung pagpapakababa. May tawag doon, di ba? Nasa theology mo. Kenosis ba yun? Yan, kenosis. Yung kinuha niya, hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, hindi na wala ang pagka-Diyos. Biglang sabihin ng salitang hinubad, figure of speech, na hindi niya ginamit.
Pero emptying pastor? Emptying himself of his authority, of his power. Hindi niya ginamit. Yun pang linawin natin, pastor? Hindi niya ginamit. O baka naman, yung iba kasi sinampay, nawala. Nawala daw kasi hinubad, di sinampay. Hindi. Saan sinampay nung hubarin? So, ibig lang sabihin, ang kanyang hinubad, yung katangian niya yung kapangyarihan niya. Hindi yung katangian, kundi yung kapangyarihan. Yes. Hindi niya ginamit. Hindi niya ginamit. Pero likas siyang Diyos, kaya siya ay hindi pwedeng hindi nagpapatawad. At hindi pwedeng hindi siya sambahin. Kasi hindi naman power yun. Yung pagsinamba ka eh. Yung pagpapatawad naman is essential lang attribute ng Diyos. Kaya nung siya isambahin, kahit bata pa siya, hindi sinaway ng mga magulang niya ang mga sumamba sa kanya. No? At nung siya isambahin din, nung siya ay nasa lupa, niluhuran at sinamba, hindi rin niya sinaway. Bukod tangi siya, pastor. Bukod tangi. Hindi yung parang binigyan lang siya ng kakayahang magpasamba, sabi ng iglesia. Hindi. Kundi talagang siya, may kakayahang sambahin siya ng tao. Meron siyang essential nature bilang Diyos na siya talagang dapat sambahin. Pero yung power, yung paggawa ng himala, lagi nang iniaasa sa Ama. Yan. Kasi nga, Yung nasa panahon siya ng pagpapakababa, no, na yung inimpi niya yung kanyang sarili. Hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan. Ito, pastor, yung hindi talaga matanggap na mga hindi naniniwala sa pagiging 100% God at 100% human ni Jesus Christ. Hindi nila ito ma-grasp talaga. Unawaan. Although si Arius, hindi naman niya sinasabi na hindi katulad ng Diyos Ama si Jesus. Kasi meron din siyang doctrine na homoi ousios. Of the same lang. Hindi the same, but of the same characteristic. Parang similar lang. May similarity lang. Pero hindi eksaktong kagaya. Sa kanya may pagkahawig. Yun yung homoi ousios. Hindi rin naman niya sinabing hetero ousios o iba. Pero ang sinasabi lang niya ay hindi siya tunay na Diyos. May pagkahawig lang. O may similarity lang sa Diyos yung kanyang mga katangian. At yun yung sinamba siya. Similar din. Hindi niya itinuturing yung pagsamba na yon ay sinamba siya dahil siya tunay na Diyos. Kundi dahil meron siyang katangian na kapareho minsan ng Diyos. Parang may pagkakahawig. Sabi po ni Arius, di ba po, may may sikat na kasabihan niya na there was a time when the sun was not. Parang nag-exist lang yung son nung siya ay ipanganak i-conceive ni Mary. So, hindi talaga niya. Yun naman yung adoptionism later on. Bukod pa yung Arianism. Yung Arianism talaga is inalis nila yung pagiging Diyos ni Kristo. At similar lang yung iba niyang katangian sa Diyos. Pero hindi siya Diyos. Kaya homoi ousios. So, ang nangyari ay niretain lang nila yung humanity. At sinabi nila na pure human being lang si Jesus. Pero ang problema doon ay how can a human being, a mere human being save humanity from sin if he is not God? Dahil kaya nga si Jesus ay Diyos din, dahil ang kanyang hahandugan ay Diyos din. Hindi pwedeng ang handog ng tao ay makapagbigay lugod sa Diyos kung tao lang ang maghandog. Kasi God is perfect. God requires a worthy sacrifice. The same with His divinity, the same with His holiness, and all natures na meron siya. Kailangan kapantay na maghahandog yung hahandugan. Kung hindi pwedeng tanggapin. Kung tao lang kasi ang maghahandog, hindi pwede kasi Diyos yun yung hahandugan mo. Dapat ay kapantay ng Diyos yung maghahandog para sa tao, para yung handog ng kapantay na yun ng Diyos ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Otherwise, ay hindi sapat yung handog. Dahil hindi siya all-powerful yung naghandog Hindi omniscient ang naghandog. Hindi omnipresent ang naghandog Ay paano tatanggapin? Ikaw ay lowly human being ka lang. So kailangan ay the same nature with God the Father. So for a person to be saved, he must understand and he must accept that Jesus is homoousios, the same being with God. Otherwise, he cannot satisfy the requirements that God requires for somebody who would be accepted yung kanyang sacrifice. So kaya pala po, pastor,
na napaka halaga na alam mo yung tamang katuruan tungkol sa persona ni Jesus Christ kasi mayroon po itong significance pala sa salvation. Yes. So, kapag ka pala po, Pastor, mali ang pag-unawa mo tungkol sa katotohanan ni Kristo, ibig sabihin po talaga ay apektado. Hindi ka maliligtas. Kasi kung tao lang ang nagbigay ng pag naghandog sa harapan ng Diyos, hindi pwedeng tanggapin ng Diyos eh. Kung siya lang ang nag-offer, tao lang, hindi pwedeng tanggapin ng offering eh. So kailangan ay the same with the one that would be appeased. So ang Diyos ang i-appease, dapat Diyos din ang mag-appease para commensurate. Kailangan tao rin kasi i-represent din niya yung tao. So paano niya na yun ngayon may represent yung hindi naman siya? Oo nga, no? So kailangan mag-represent siya nung kanya ring tutubusin. Na dapat ay isa siya doon sa mga yon. Pero hindi siya nagkasala dahil siya Diyos eh. Siya makapangyarihan na dapat din na gamitin niya kapangyarihan. Pero para mabigyan lugod ang Ama, kailangan isuko niya lahat. Dahil siya magiging handog eh. Kaya nga hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Di niya ginamit. Para masatisfy yung pagpapakumbabang yon, naganap na si Jesus ay sumunod sa kalooban ng Ama. Pero kailangan siya rin katapat din ng Ama. Kapantay din sa pagka-Diyos. Dahil kung hindi rin masisiyahan ang Ama sa handog ni Jesus. Dahil tao lang siya eh. Kaya nga, yun ang kaibahan ng tunay na relihiyon, ng Kristyanismo, sa ibang huwad na relihiyon. Sila, ang tao lang ang naghahandog sa kanilang Diyos. Kaya hindi sila makapagbigay lugod sa Diyos eh. Nila eh. No pansin pa rin, di ba? Kaya kahit maghandog sila ng anak nilang babae sa bulkan, nagagalit pa rin. Patuloy ang paghahandog kasi hindi talaga commensurate eh, yung handog nila. Kailangan pa rin na paulit-ulit dahil hindi kapantay eh. Pero kung maghahandog, kapantay niya. Di ba? Na sumunod doon sa requirement nung hahandugan, kahit siya katapat nung hahandugan niya dapat. Makapangyarihan din siya. Pero kanyang nagpakumbaba siya doon sa makapangyarihan yon, kahit siya makapangyarihan din. Talagang masasapatan yung galit ng walang hanggan ay kailangan tapatan din ng pagpapakumbaba ng isang walang hanggan din. So yun pala po ang kahalagaan ng kailangan talaga masatisfy yung ng Diyos. Kailangan. Perfect talaga yung offering kasi perfect yung Kailangan perfect ang offering and commensurate doon sa qualities, characteristics, and nature nung bibigyan ng offering. Para maging sapat yung offering. Hindi lang yung offering, but the person of the one who would offer should be the same nature with the one who is being appeased, yung wrath. Kaya napakahalaga na si Jesus ay Diyos. Dahil kung hindi ganap ang kanyang handog. Hindi sapat yung kanyang pagbububo ng dugo para mapatawad ang kasalanan ng kanyang mga nire-represent, ng kanyang mga minimediate para sa Diyos. Kasi siya ang mediator ng kanyang mga hinahandugan. Tinubos ng kanyang handog. Siya ang mediator. Paano siya makakapag-mediate kung hindi rin siya lawyer? Kung tao rin lang siya. So God is the judge of all creator. And Jesus is also judge. So that's why He can appease the wrath of God, who is the judge of all beings, of all created beings, because He is also God. And He is also the same judge who would judge those that He represents before the judge. Kaya sapat na sapat yung handog. Kasi katapat kapantay ng being ng Diyos Ama. One nature with God. The same nature with God. Pastor, paano po ito? Itong mga Muslims, sinasabi nila na kami ang mas nakakakilala kay Jesus. Kasi daw, isinusunod nila yung mga utos ni Jesus. Di ba niya, yung sa pagbati pa lang niya. Kami di ba, ang pagbatian niya ni Jesus, ang turo niya ay sumayin yung kapayapaan. Di ba niya sinuhan niya ang sumusunod sa ganun, bumabati ng sumayin yung kapayapaan.
Di ba niya kami, assalamualaikum, peace be with you, samantalang kayo anya ng mga Christian na sinasabi niyong sumusunod kay Jesus, kayo anya, sabi lang ninyo, pag bumabati, good morning, how are you? Parang ganun lang. Issue po ba yung ganun? Para masabi na sumusunod talaga tayo. Sumusunod nga sila. Pero hindi pa rin sapat ang pagsunod nila. Kasi ang magiging pamantayan pa rin ay yung pamantayan ng Diyos sa pagsunod. Kailangan perfect yung obedience. Kailangan perfect hindi lang yung person, but also the work. So, paano yun? Hindi nga perfect ang person nila. Kasi nga sila ay, by nature, all are sinners eh. So, ngayon, sasabihin nila, sumusunod sila. May sabihin na natin sumusunod sila, pero imperfect obedience. Hindi perfectong pagsunod. Kaya nga kita mo, sila rin yung nagsasabing ginagalang nilang kapwa-tao. Pero sila din yung bumubumba sa mga kapwa-tao nila na iginagalang nila. O di ba salungat pa rin. So kaya nga hindi perpekto eh. At dahil sa pagpipilit ng tao na kumbaga gawin na ang kalooban ng Diyos na hindi naman nila kayang gawin dahil nga sila likas na makasalanan, lalo silang nababaon sa pagkakasala. Dahil the mere fact na ayaw mong tanggapin na si Jesus lang ang may kakayahang gumawa ng anumang gawa na mabuti, nakatanggap-tanggap sa Diyos, ay itinatakwil mo si Kristo mismo at sinasabi mong kaya ko rin. So, sa ganoong pagsasabi na sinusunod namin si Kristo, ayun mismo ang pagsuway. Dahil sinabi ni Kristo na naganap na eh. So, ang inyo lang sinusunod ay yung mga bagay na sinabi ni Kristo na incomplete, na yung mga anino lang eh. Anino lang. Parang more on legalism. More on legalism lang. Kaya ang sabi ni Kristo sa krus ay tetelestai. It is finished. Nagawa ko na ang dapat gawin ng kahit sino para maligtas. At sa akin lang siya pwedeng dumaan. Ako lang ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama. Ang linaw. Kahit si Allah pa ang tawagin nilang Allah o Yahweh. Kung hindi pa rin sila dumaan kay Jesus, walang makakapunta kay Allah. Kaya sa kanila, yung Allah nila, ala na pag-asa. So, kasi hindi naman sila makakapunta eh. Di ba? Dahil ayaw nilang dumaan kay Kristo. Ang gusto nila, sa kanilang sariling lakas nila. Walang pagkakaiba sa ibang relihiyon na ginagawa din nila yung mga tapos na dapat na sampalatayanan na lang nilang ginawa na ni Kristo. At sa kay Kristo sila ngayon magdumaan, magpakumbaba at magsisi at magpaligtas. Kasi iba po, Pastor, ang pagkaunawa nila sa persona ni Jesus Christ eh. Kaya nga, hindi lalapit. Propeta lang si Jesus Christ sa kanila eh. Hindi Savior, hindi nakapagligtas. So kaya nga, paano sila maliligtas? Kaya nga napakahalaga na tama ang pagkaunawa mo kay Kristo. Pag mali, hindi ka makakadaan dahil maling Kristo. Maling daan yon. Baka ibang Kristo. Ibang daan yon. Yes. Kasi ibang Kristo, ibang daan. Kaya hindi ka rin makakapunta sa Diyos dahil ibang daan mo eh. Hindi yung tunay na Kristo ang dinadaanan mo, kundi yung Kristong tao lang. Ay di hindi yun yung sinasabi sa Biblia na daan papuntang langit. Hindi daw si Kristo namatay eh. Yun. Hindi daw siya napako sa krus eh. Di paano siya makakarating sa Ama? Ay yung mismong kamatayan ni Kristo sa krus ang siyang dahilan para tanggapin ng Ama ang kahit sinong lalapit sa Kanya. Through the blood of Christ alone. That a man is justified. No one can be justified. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. How can they be forgiven if there's nobody who shed His blood for them? Wala silang walang tagapagligtas. So how can you be saved if you don't have a Savior? You are trying your best to save yourself, which is, according to the Scripture, is futile because all men have sinned. All men have sinned and fall short before the glory of God. No one is righteous, not even one. Wala kahit sino mang matuwid. Wala kahit isa. So, paano yun? Kaya nga kahit anong pagsisikap ng tao sa kanyang sarili, ay yung kanyang mismong sariling pagsisikap ang magbubulid sa kanya mismo sa impyerno. Yes. Dahil yun nga kapos nga siya eh. O kahit anong sikap mo, kapos ka pa rin. Kaya ang Katoliko Romano, ang mga saksi ni Jehovah, ang mga nagtitiwala sa kanilang reliyon, ang mga Mormons na sinasabi nilang sila yung mayroong mga matuwid na pamumuhay at kaya nilang bigyang lugod ang Diyos sa kanilang sariling lakas, ayun pa nga mismo ang siyang maging daan upang sila hindi maligtas.
Kaya nga ang tawag ay Kristo, the anointed one, the chosen one of God, the savior of the sinners. Without Christ, there is no salvation. And if your understanding of Christ is false, defective, then your Christ is not the Christ of the Bible. Your Christ is a caricature. May Christ lang na term, na tawag, pero not the Christ of the Scriptures. Kailangan ang iyong sasampalatayanan ay yung Kristo na yung kanyang katangian ay tinuturo ng salita ng Diyos. Hindi yung Kristo na ayon sa iyo ang katangian, ayon sa iyong sabi-sabi, at ayon sa mga katuruan ng iyong mga lider ng relihiyon. Katakot pala po. So, noong 325 AD, tumindig si Athanasius. Si Athanasius ang nanindigan, no? Ang sabi ni Athanasius ay, Jesus was homoousios with the Father, of the same substance with the Father, the same kind of being. In other words, sabi ni Athanasius, Jesus is divine in the same way as the Father is divine. Jesus is God, just as the Father is God. They are one. And there is no hierarchy in their nature or in their person. There's only hierarchy in their work. But in their being, there's none. Pero tandaan po natin, hindi po namin sinasabi na dalawang Diyos ito, na iba yung Diyos yung Ama, Diyos si Kristo magkahiwalay ng Diyos. Kundi, iisang Diyos sila. May dalawa lang persona. May dalawang persona. At ang ikatlong persona ang banal na Espiritu. Yes. Iisang Diyos, pero may Tatlong persona. tatlong persona. Kung paanong ang triangle ay may tatlong sides, pero ang tawag pa rin triangle. Hindi sinabing triangles. Oo nga, no? Di ba? Hindi plural. Triangle, pero may tatlong sides. Pero hindi sinasabi triangles. Hindi plural. Triangle. So, ganun din ang Diyos. May tatlong persona, but one God. Yes. Ngayon, pati sa equation, no, sa mathematical equation, formula, meron ding mathematical formula na magagamit para sa Trinity. Yun yung multiplication. 1 times 1 equals 1. 1 times 1 equals 1. Hindi 1 times 1 nagiging 2. Hindi po addition ang Trinity. Kasi pag addition ang ginawa mo, ay may dalawang Diyos. Dinadagdagan mo ang Diyos. Hindi. Minultiply ng Diyos ang persona, pero iisa siya. Galing. Hindi siya pwedeng tatlo. Dahil kung tatlo siya, addition ang ginamit. At kung paano nangyari yun? Pagkat siya ay Diyos. Sapagkat siya ay Diyos. Kaya nga, even sa mathematical formulation, nasasagot yung ganung Opo. Mayroong formula eh. Ba't ayaw mong tanggapin ang formula ng Diyos? Gusto mo yung nag-a-addition ka kasi, ang gusto ng Diyos, multiplication eh. Pinarami niya ang kanyang sarili sa isa pa, pero isa pa rin. Dinagdagan pa niya ng isa pa, pinarami pa, isa pa rin. Hindi nag-addition, minultiply. Multiplication. Diba? Kaya 1 times 1 times 1 times 1, kahit ilang 1, i-times mo sa 1, 1 pa rin. Hindi nagiging 2. Diba? Kaso ang ginagamit ng iba, yung sarili nila, 2 eh. Oh. Pag minus, wala pa rin. Diba? Minus 1, 0 na. Mawawala. Paano naman po? Division, madidivide. Mahati. Ay hindi nahati ang Diyos eh. Hindi rin nadadagdagan. Kaya po nung sabi ng mga Iglesia, ng mga IHMCs, no? Na anoan niya yan? Diyos na nagkatawang tao, anoan niya yan? Parang Batman. Diyos na tao, Batman, half God, half human, half man. Batman din. Parang half paniki, half tao. Ayun, sasabi nila. Sabi ng Biblia, hindi eh. Hindi nila maunawaan po yung 100% na. Kaya Fully nga, human, fully God. kaya nga sa baptism at sa utos, no, sa benediction, laging sinasabi, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Ba't pinagsama-sama pa yung tatlo? Dahil pantay sila eh. May karapatan sila lahat dahil sila lahat ay Diyos. Yes. Pero iisa siya. Kaya kita mo sa Genesis 1:26, ito yung isang hindi nila maunawaan. Ang ginamit doon na Hebrew word, nung sabihin ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Elohim. Yung Elohim, plural, pero singular.
plural ang thought, pero singular ang grammar. Para ding triangle, no? May tatlong sides, pero iisa. Ganon din yung Elohim. Diba? Marami, pero iisa. Bakit natin ang ginamit ng Diyos para sa kanyang sarili? Dahil sino ang kasama ng Diyos? Ang Panginoong Jesucristo. 1-1-1. Sa pasimula pa ay kasama na ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Pero ano po yung sabi ng mga Jehovah's Witnesses? Si Jesus, anghel daw, yung kausap. Hindi siya may sabi. Arkanghel. Anghel. Sa mga Jehovah's Witness, anghel si Jesus. Kaya kausap nga daw niya anghel. Ay paano yun? Ang anghel hindi naman makapangyarihan. Ngayon, sinasali sa paglikha. Ba't naman isasali ng Diyos sa paglikha yung hindi marunong lumikha? Ngayon, para natin masiguradong si Jesus yun, dapat ka manlilika ang kausap kasi lilika. Sa Juan 1:3, sabi diyon, walang anumang nalika sa pamamagitan, kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. Si Jesus, yung kasama ng Diyos, bago pa lang lalangin ang tao, naroon na si Jesus. Kasama na siya ng Diyos, siya'y Diyos din, hindi siya tao. Nagkatawang tao nga lang naging tao lang siya. Pero siya'y Diyos, nakapantay ng Diyos Ama at Diyos Espiritu. Lahat ng Trinity, lahat sa Trinity ay Espiritu lahat noong hindi pa nagkatawang tao si Kristo. They are one nature without bodily component. Po at hindi rin po si Jesus Christ progress na dati siya ay father tapos nung siya ay nagkataong tao naging son. Hindi po ganoon Hindi po. Mayroong ganoon na at noon po ay kinundi na ito, no? Nagkaisa na ang Kristyanismo, ang lahat ng mga scholars, church fathers during the time, noong Council of Nicaea, nagkaisa na sila at hanggang ngayon yun pa rin ang pinaninindigan ng Kristyanismo. Yung Council of Nicaea hanggang ngayon yun pa rin. Hindi na bago yung dinesisyonan sa Council of Nicaea. At sino mang sumuway o sumalungat doon sa doktrinang itinuturo ng Council of Nicaea ay itinuturing na heretic sa pagdaan ng siglo. Laging ito ang binabalikan na si Kristo ay Diyos. Kay kapantay ng Ama sa pagka-Diyos. At kinundi na si Arius at itinuring siya na heretic. Yun ang nangyari. Ngayon, sige po. May tanong ka? hindi po. Kaya para hindi po tayo maligaw, balikan po natin yung history. Oo. Balikan po natin ang history. Lagi po tayong babalik sa history. Kaya may history ay upang tayo ay makabalik doon sa mga kaunahang formula na hindi pa rin binago hanggang ngayon ng Kristyanismo. Lahat po kasi ng katuruan ay hindi na bago. Yes. Mayroon na ring katulad niya noon. At tingnan natin kung ano ang judgment noon ng mga unang iglesia, ng mga unang haligi ng Kristyanismo doon sa katuruan yan. Kasi yung mga katuruan ngayon, either parehong-pareho ng mga heresy noon, mga heretical teaching noon, o kaya dinagdagan o binawasan lang. Pero hindi pa rin tama doon sa homoousios. Okay, ang ikalawa na lumabas na maling katuruan ay yung Docetism. Docetism o Docetismo sa Tagalog. At ito naman ay yung katuruan na yung katawan ni Jesus di umano ay phantom lang o parang multo lang. Hindi daw tunay na katawan ng tao yun. Parang multo. Nakikita pero hindi tunay na tao. Nagpanggap lang daw na tao si Jesus at yun ang katuruan ng dating daan. Yung Arianism, yun ang katuruan ng Iglesia ni Cristo. At saka may similarities sa Unitarianism ng Islam. No, pero yung Docetism naman lumabas ay binaligtad naman. Si Kristo ay Diyos lang. Hindi siya tunay na tao. Kung ang Arianism ay si Kristo tao lang, hindi tunay na Diyos, ang Docetism naman ay si Kristo ay hindi tunay na tao, siya ay Diyos lang. At yung katawan niya ay, ibig sabihin ng salitang dokin ay to seem o magmukha lang, parang lang. Dokin, parang para lang. Hindi totoo. Na si Kristo, yung kanyang katawan ay phantom, a ghost.
Sinabi nga ng Panginoon, ako ito hipuin nyo, di ako multo eh. Doon mismo nang magkatawang tao ang Panginoong Sukristo eh. Di ba? Pinatunayan niya. Akala ng mga alagad, multo lang. Kaya sabi niya, hipuin nyo, hindi ako multo, may laman at buto. Ang multo, walang laman at buto. Ngayon ay maintindihan natin si Soriano dahil yung kanyang discipler na si Nicolas Perez ay dating Iglesia ni Cristo. At dahil itiniwalag si Nicolas Perez ng Iglesia ni Cristo, nilabanan na lang niya ng specifically yung doktrina ng INC. Kaya ginawa niya, binaligtad niya yung doktrina na si Kristo'y tao lang. Ginawa naman niya na si Kristo'y Diyos lang. Mali pa rin. Mali pa rin. Mali na nga. Mali pa Minali pa ulit. Mali na nga, lalong minali. Napunta sa kabilang side naman. Kaya nga galit na galit si Soriano sa katuruan ng Iglesia ni Cristo. Kasi nakuha niya iyon sa kanyang father in faith, quote in unquote, father na Nicolas Perez, na sobrang niyang parang tinuring na parang tunay na ama. At ang ibig sabihin ng Docetism ay Jesus only appeared to have a human body, and that his physical body and crucifixion were illusions. Illusions lang talaga. Illusion lang. Nung si Jesus ay nasa krus, illusion lang yung katawan na yun. Pero hindi yung tunay na katawan. Parang nagpalabas lang ang Diyos sa tao para kunyari ay tinutubos niya kunyari ang kasalanan ng tao. Kaya hindi rin totoo ang atonement sa kanila. Kasi hindi totoo yung katawan. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. How can you be forgiven if the blood is only an illusion? Kailangan totoo yung blood para mapatawad. Kasi yung ginawa ni Jesus ay picture ng Old Testament sacrifice. Yung dugo ng hayop dati, yun ang nagre-represent doon sa pagdurusa ng tao dahil kanyang inihahandog yung isa niyang inaruga na hayop, either kambing o tupa, at pagka daan ng ilang panahon, kulang-kulang 1 taon, kanya yung aampunin sa bahay, pakakainin, patatabiin para ihandog. Kaya pagka yun ay pinatay na doon sa templo, yung kambing o tupa, yung kordero, pag sinabing kordero, either batang kambing o batang tupa, no? Pag ipinatay, seemingly, siyempre, meron kang heart feelings kasi mahal mo yun. Inaruga. Tunay kasi pagka si Jesus pala hindi tunay, di paano rin magkakaroon ng pagdaramdam ang nagandog? Paano rin maaapis ang galit ng Diyos kung yun naman pala ay peking dugo? Kaya nga nagalit ang Panginoong Hesus nung siya pumuntang templo, tapos naroon yung mga nagbibenta ng mga hayop na ihahandog Binasatabas na lang. Kasi binibenta na lang, hindi na pinaghirapan, hindi na pinag-ukulan ng pagmamahal yung ihahandog. Pag binili mo na lang yung ihahandog mo, kahit patayin mo yun, pera lang naman yan walang sacrifice. Paano yun? Kung si Jesus pala ay hindi rin pala tunay na naghandog dahil hindi pala tunay na katawan, paano masatisfy ang Ama? Kunya-kunyari din pala. So, fake na sacrifice, fake na blood, fake na katawan, fake lahat. So, fake na salvation. That's why, kasabi nga ni Soriano, hindi tayo maliligtas hanggat di tayo nagiging perfecto. Kailangan tayo sumunod talaga at sikapin natin. Pagkakita mo ng gawang mabuti, huwag ka nang patumpik-tumpik, gawin mo na. Kaya sila maraming mga gawa ng pansariling righteousness lang naman, self-righteousness. Sasakay, libreng sakay, nagagamot, libre, pero ang dahilan para sila maligtas. Hindi dahil sila nagpapasalamat at ligtas na. Kaya nga napaka-palad ng mga Kristiyano, gumagawa tayo ng mabuti, hindi para maligtas, kundi dahil ligtas na tayo. Ang hirap kaya nung ikaw ay nagtatrabaho na hindi mo tiyak kung may upa. Diba? Yung nagtatrabaho ka, tapos wala naman palang pambayad yung pag nagtrabahunan mo. Paano yun? Sila Soriano po, ganun Ganun nagtrabaho sila, nagkawang gawa, gumawa ng mabubuting gawa sa tingin ng tao. Pero hindi nila alam kung tatanggapin ba yun ng Diyos o hindi. Duda sila. Paano yun? Ang maganda yung pakyawa na. Bayad ka na, di ba? I-budget mo na. Nagtatrabaho ka, may panggastos, di ba? Yun ang tunay na Kristiyano. Pakyaw na. Niligtas ka na. Ngayon, gugulin mo ang buhay mo sa paggawa ng mabuti. Dahil ito'y pasasalamat mo na lang sa Diyos. Gumagawa ka ng may kasiyahan, katiyakan na ako'y may kabuluhan yung aking ginagawa. Dahil ito ay
Ano na lang ito eh, pasasalamat na lang, bayad na eh. Bayad na ang kaligtasan ko. Sila hindi po eh. Sila hindi pa bayad ni Kristo eh. Kasi nga, paano makakabayad yung piniki lang naman pala ang katawan? Piniki ang dugo, pati laman, piki ang ngipin, piki ang... Lahat palag, piki. Pati pagkain, piki. Duruin mo yung pagiging tao niya, piniki. Yun ang docetism. And we are also, we are appealing to those who are in Soriano's cult group. Hanggat hindi po kayo naniniwala sa tunay na Kristo, na si Kristo ay tunay na tao at tunay ding Diyos, hindi po kayo masave talaga. Yes. Kayo po ay mahabag sa inyong kaluluwa. Ang inyong kaluluwa, ang inyong pinakamahalagang pag-aari. Dahil yan pong kaluluwa nyo, yan po hindi namamatay. Hindi nababayaran, hindi naglalaho. Delikado. Kaya nga po sabi ni Blaise Pascal, no, isang mathematician, dahil ang Diyos ang ultimate. Ngayon, sabi ni Blaise Pascal, if you believe in God, you will earn everything if God is true. But if you will deny God, you will lose everything if God is real. Yun ang... Di ba? So kahit sinasabi niya, mathematician yun eh. So natuklasan niya. Oo nga no. Lahat ng bagay sa mundo, kahit anong meron ka, hindi mo kayang itumbas sa lumikha, sa Diyos. Kung ikay ayaw maniwala sa Diyos, kahit anong meron ka, ba, ano mo yon, pagtimbangin mo, lahat wala sa'yo. Kasi ang Diyos naman ang may... So kung ikay mapuntang impyerno, di na wala lahat. Sabi niya, much better to believe in God rather than to deny. Because if there is God, you will have everything. Yes. You will earn everything. You don't lose anything. But if there's no God, at least, diba? Ang problema, may kaluluwa ka, mawawala lahat. Kung may Diyos pala, at kung walang Diyos, yun lang nang napala mo sa buhay lang na ito, di ba? Dito lang sa buhay na ito. Kung walang Diyos. Okay. Pero kung may Diyos, hindi lang yun. Lahat ng bagay ay nasa iyo din. So ikatlo, noong 431 AD naman, lumabas naman ang Nestorianism. Ayun, Nestorius. No? Ito ay tinuro ni Nestorius. No? Ito'y lahat ay Christian, ha? Itong mga false teachers. Hindi po ito non-believers or non-Christians. Kasi pag believers, specific eh. Mananampalataya. Christian. Ito po ay non-Christians. Ito po ay Christians. Christians sila na nakapagturo. Ito naman, ang katuruan ni Nestorius ay may dalawang separate na persona si Jesus. Hindi isang persona, dalawa. Siya Diyos at tao, pero pinaghihiwalay. May loose union. Hindi hypostatic. Static. Static lang. Static lang. Apat na persona na po pala. Apat na persona na. Hindi na Trinity. Dahil nga po ito ay walang biblical basis at talagang kakaiba, yun po ay nireject sa Council of Ephesus noong 431 AD. Okay, sumunod naman po ay monophysitism or Eutychianism, kay Eutychus. Yan. At ang turong ito ay si Christ daw ay may isa lang nature. At yung kanyang human nature ay na-absorb nung divine. Hinigop. Parang nung si Jesus ay maging tao, sinilang nga siyang tao, pero siya ay Diyos din. Pero ang ginawa ng pagka-Diyos ni Kristo ay dinisolve yung pagkatao. So tao lang siya nung siya kasisilang. Pero nung siya isilang na-dissolve at naging isa na lang persona. Naging divine na rin, pati yung katawan niya divine. At nagkaroon ng divine-only nature. Nag-create ng third nature. So mayroon siyang human nature na siya isilang at divine din siya na isilang. Nung pagkatapos siyang isilang, na-absorb nung divinity yung kanyang humanity at naging divine na lang siya. So even the human nature became divine. Parang hybrid na po na. Oo. Mixture na ng... Hindi, yun yung 3-in-1 coffee. Na-absorb, di ba? Nalusaw. Yun yung... Oo, so ang labas, si CF,
No, kung yun yung kanyang ilustrasyon kasi niya, yun eh. Kay Pastor. Kay Saking, kay Bong Saking, yung pala ay monophysitism. Kasi pagka nilagay mo na yung iyong kape, di ba? I-absorb na siya nung sugar. Magiging isa na lang. Ano? Naging kape na lang. So, naging Diyos na lang, pero may pagkatao, may pagka-Diyos din. Kaya lang, inabsorb ngayon nung gatas. Yung asukal at kape. Kaya naging 3-in-1 coffee. Yun. Mas similar iyon, yung monophysitism or Eutychianism kay Bong Saking. Kaya hindi dapat gamitin yung 3-in-1 eh. Dito. Kasi nadidissolve eh. Di na-dissolve ang pagka-Diyos. Nagkaluhalo na. Kaso hindi po mixture ang Diyos eh. Hindi po eh. Hindi naghahalo yung Hindi naghahalo yung pagka-Diyos at pagkatao. Iisa, pero may dalawa pa ring persona. Hindi naghahalo. Hindi naging isang persona yung pagka-Diyos at pagkatao. Nasa ano yata? Tunay na tao, tunay na Diyos yan. I think pastor doon yan sa sa Council of Ephesus yata. Hindi ko lang kung doon sa London Baptist Confession, parang ganun. Yung binabanggit nila doon na hindi naghahalo yung Father at saka yung Son. Hindi nagmi-mix. Kaya napakahalaga po ng mahalaga rin yung confession eh. Mahalaga po yung confessions ay guard. Oh, yan po. Guardia iyon eh para wag kang no ID, no entry. pag hindi inaproban, no ID. Ito yung tinuturo ng Bible eh. Tatanungin mo muna sa nasa loob. Okay ba to? Wala, hindi pwede. Kasi guard. Di ba? Guard yan. Guard yung mga confessions. Pero hindi naman ultimately Yes po. na yun ang paniniwalaan mo lang. Scripture pa rin. Scripture pa rin. At ang sumunod naman ay adoptionism. Yun. Itinuturo naman ng adoptionism na si Jesus ay tao lang talaga ng isilang. Pero inadopt siya ng Diyos, kaya siya ay naging Diyos nung resurrection na. Nung mabaptize siya, ay doon naging Diyos. Grabe, no? Inadopt siya kasi ng Diyos bilang Diyos anak. Kaya naging Diyos anak. So, noon pala pong nung Tao lang siya. habang nabubuhay pala si Jesus sa lupa, yung mga pagsasabi niya ng nagpapatawad siya ng kasalanan, nonsense. Yung mga miracles niya. Hindi, nagpatawad na naman siya ay nung maging Diyos na eh. Kasi nung baptism, during the baptism, naging Diyos na siya. Inadopt na siya bilang Diyos eh. Bilang Diyos anak. So nagkaroon na rin siya ng kalikasan bilang Diyos. Pero hindi siya Diyos nung isilang siya. Tao lang siya. Kaya nung siya ay bago mag-ministry, bago magpatawad, kaya nagpatawad siya nung na-adopt na. Kaya Diyos na siya. Di ba? May lusod sila. Di ba? Hirap talaga. So, pero yun ay wrong teaching. Kasi ay nasaan ngayon yung sinasabi sa Biblia na siya kasama ng Diyos mula umpisa. At hindi pala siya kasama ng Diyos dahil tao lang siya. So lahat ng mga katangian ni Jesus bilang Diyos, yung pagiging kamanlikahan ng Diyos, Colossians, na siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Colossians 1, di ba? So, wala lahat yung katotohanan. So kasi maraming sasalungatin kasing teksto ng kasulatan kung si Kristo ay hindi Diyos nang siya isila. Mahihirapan tayo lalo. Hindi siya in line with the teachings of the Bible, of the Scriptures. Ang sumunod ay Apollinarism or Apollinarianism. Si Apollinarius o Apollinaris. Apollinaris po, taga Laodicea, ay sinabi naman niya na ang katawan ni Jesus, ang tao, ang kanyang isip, ang Diyos. Yan, yun. So, ang katawan ni Jesus, mayroon siyang katawang tao, pero ang kanyang isip ay sa Diyos. Hindi sa tao yung kanyang isip. Di ba? Pinagbukod niya yung isip at katawan. Yung katawan lang ang tao, may pagkakasimilar din. Kaya nga, nung isulat ko yung article about kay Soriano, mixture siya ng Docetism at saka yung Apollinarianism. Kasi naniniwala siya na yun daw isip ni Kristo ay Diyos. Yun lang daw ang Diyos. So wala po siyang human will. Wala siyang human will, wala siyang soul.
Wala siyang human soul. Kaya hindi siya tunay na tao. Kasi ang mangyayari, kung si Jesus Christ ay walang human soul at human mind, yung katawan lang niya ang tao. Yes. Di partial human lang siya. Oh. Part human, part divine. Yun yung Batman. No po. Kalahati ay tao, kalahati Diyos. Yung katawan ay tao, yung isip ay Diyos. Pero wala siyang isip na tao. At So para ding docetism, pero totoong tao siya. Hindi gaya ng docetism na yung katawan ay ano lang, seemingly true. Phantom lang. Ito naman, totoong katawan, kaya lang, yung isip niya lang ang Diyos. Pero yung katawan niya, walang isip na tao. Wala siyang utak na tao. Wala siyang pusong tao kasi kaluluwa, wala din eh. Yung kaluluwa at isip niya, yun ay Diyos, sa Diyos. O, saan napunta yung kaluluwa ng tao? Na Kristo. Yun. Kaya, Hindi complete. apektado po talagang salvation. Saka lacking complete human nature. Wala siyang kompletong katangian o kalikasan bilang tao. At bilang Diyos, ay hindi naman siya basta isip lang na Diyos. Siya talagang tunay na Diyos. Hindi yung isip lang, ano yun, bukod yung isip. Yung isip ba na yun, na laman, ay ang nasa loob ay Diyos. At yung katawan noon ay tao. Yung flesh daw ay tao. Eh. So, di yung utak, tao. Yung nananalaytay lang doong thoughts, yun ang Diyos. So, pinagbukod at ginawang dalawang kalikasan. So, Dalawang persona. kung divine po yung thoughts, yung isip, yung will ni Jesus Christ, paano niya ililigtas yung will ng tao? Hindi, maligtas. Hindi wala iligtas. Kaya kasi kailangan din po pati yung ating kaisipan, maligtas yun. Kaya kailangan meron Mapalaya rin sa pagkabulok mapalaya. yung ating isip at puso at kaluluwa. Kaya si Apollinaris ay ginawa rin, tinuring ding heretic. At sumunod naman ay yung Ebionism. Dinidenied naman nila yung pre-existence and divinity of Christ. Nag-exist lang si Christ nung siya ay isilang. So, wala si Christ sa eternity past. Hindi siya kasama ng Diyos sa umpisa pa lang. Therefore, hindi rin siya divine. He is not pre-existent, therefore he is not divine. He has a beginning. And he was a natural son of Joseph and Mary na righteous lang at binigyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. So, righteous man lang siya, pero siya tunay lang na tao, na anak ni Maria at Jose. Kasi isang Jewish Christian ang niyan, pasimono. Hindi niya matanggap na ang Diyos ay maging tao. 'Di ba, ang mga Jew talagang ang Diyos Ama lang ang Diyos. Ngayon, hindi po pwedeng si Jesus ay Diyos rin. Kaya hindi siya pre-existent. May kapagkapareho din naman sa Arianism. Tapos monarchianism. Ito na yung modalism. Na si Kristo ay siya din ang Ama, siya din ang Espiritu. Kumbaga nagpalit lang ng mode, unang kapahayagan ang Diyos. Ang Diyos ay isa, pero nagpahayag siya sa tatlo na pangalan lang. Pangalan lang yun, yung Diyos, Ama, Anak, Espiritu. Pangalan lang yun ng iisang Diyos. Pero the same na Diyos. Kaya nung lumang tipan, ang tawag sa kanya, Ama. Nung bagong tipan, tinawag naman siyang anak. Wala na yung Ama. Kasi siya na ang anak. Tapos nung siya umakyat sa langit, tinawag na siyang Espiritu. Nung bumaba ang Espiritu, siya rin yun. Pero isa po, Napagod siya doon sa trono. Kaya bumaba. Pero isa po, Pastor, yung tatlong yun, si Jesus Christ yun. Si Jesus Christ. Meron namang modified na monarchianism, yung Jesus alone. Jesus only. Na si Jesus lang. Ito naman, ang Ama ang naging Jesus. Yung monarchianism. Ang Ama ang naging Jesus, ang Ama rin ang naging Espiritu. So, pero Ama. Yun namang Jesus only ay, si Jesus ang naging Ama, si Jesus ang naging anak, si Jesus din naging Espiritu. Nagkakaiba lang kung sino yung nagpalit ng mode. Di ba? Wala lang yung katuruan na ang Espiritu din ang Ama at ang Espiritu din si Jesus. Dalawa lang yung monarchianism o modalism, dalawa lang. Either ang Ama ang naging Jesus at naging Espiritu, or si Jesus ang Ama noon, tapos naging anak, tapos naging Espiritu.
Yun ang problema. Ngayon, meron na tayong tinatawag na Kibuluyunism. Yung Kibuluyunism, Maraming ano. nasa kanya na ang modalism. Di ba modalism? Ang Ama, Anak, Espiritu, iisang Diyos. Nasa kanya. Siya yung ikaapat. Kaya siya ang Kristo sa Gentile setting. Siya yung ikaapat na Christ. Ay, siya yung ikaapat sa mode. Nagpakahayag na ang Ama, Anak, at Espiritu kay Kibuloy. At nakita na ng lahat na dumating si Kibuloy pero hindi pinansin. Kasi daw tayo nakatutok sa relihiyon. Kaya nga, ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Diba? Ako, hindi nyo ba alam akong huling pipirma? May pirmahan pa pala nung sa langit. Sino kaya namang susuri doon sa pirma kung peke o hindi? Siya rin. Siya rin siya rin ang pipirma. Susuriin niya ang pirma niya. Ito ba'y pirma ko? Yun ang nakakatawa, di ba? Oo. Kung ikaw ang pipirma, tapos ikaw rin pala yung magliligtas, ay di ikaw din pala ang susuri sa pirma mo. Sabi, tika muna, itong pirma kong ito, parang hindi tama. Pirma mo nga yun eh. Yan, di ba? Tapos siya rin ang may hawak ng susi ng langit. So siya rin ang pipirma, mauhulog yung isa eh. Kung mahawak mo, daming susi, may bulping ka pa, hulog. Mauhulog yun, sa dami, di ba? Tsaka maubos din tanon. Sa dami ng tao, di ba? So, ginagawa kasing literal ni Kibuloy na siya yon. Pero divine daw po yung Divine din yung tinta. So, di eternal din. Eternal tint. Meron tayong eternal tint, eternal roller, yung ball roller, yung eternal plastic. Grabe. Di ba? Eternal eh. Kung divine din yung, paano? Divine din yung papel. Hindi may Diyos din na papel. May Diyos din na ballpen. Lahat magiging Diyos. Divine. Divine eh. So, yun ang magiging problema, mga kapatid. Kung patuloy tayo na malilihis at hindi natin paniniwalaan na si Kristo ay kapantay ng Ama sa pagka-Diyos at sila iisa sa pagiging Diyos, at si Jesus at ang Ama ay iisa at ang Banal na Espiritu, no? May Trinidad, tatlong persona pero isang Diyos. At ang isang pinakamagandang ilustrasyon ay yung triangle. May tatlong sides pero hindi plural, hindi triangles, hindi gods. May tatlong persona pero hindi gods. Ang Ama, Anak at Espiritu ay isang Diyos pero hindi ang Ama si Kristo, hindi si Kristo ang Espiritu, hindi rin ang Ama si Kristo at hindi rin siya ang Espiritu. Hindi rin ang Espiritu Santo si Kristo at hindi rin siya ang Ama. So may tatlong persona at salamat na lang no, mayroong mathematical equation na ating tinatanggap times. Nag-multiply ang Diyos sa tatlo. 1 times 1 equals 1 times 1 equals 1. So nag-i-exist both sa concept and sa ultimate reality, kasi ang mathematics is ultimate reality. You cannot change the sum or you cannot change the quotient eh. Universal din. Universal eh. Universal po ang number. Yan ang sinasabing unquestionable fact. If there is an unquestionable fact that if you multiply 1 by 1, it's still 1. If you multiply that one that you have multiplied with 1, it's still 1. And that's how Trinity works. So even if it is hard to understand by mere human minds, but with the Spirit of God indwelling that person, he can understand Trinity. I do believe that the elect of God will understand Trinity because the Holy Spirit is in them and with them, and the Holy Spirit teaches them all truths according to John chapter 14:15. The Holy Spirit will teach you all truth. At pagdating ng Banal na Espiritu, siya isa sa inyo at hindi niya kayo iiwan magpakailanman. And He will teach us all spiritual things. So that's why all the saved individuals understand the Trinity even if they can't explain the Trinity. Okay? Mag-entertain po tayo ng mga tanong. Medyo marami po tayong tanong. Doon Sige. muna tayo sa taas. Kaya brother kay Pastor Christian.
Sige, scroll na. Yung unang tanong, sa baba. Yan, good evening muna kay Sir Lander, no? Yan, si Ardy. Good evening po kay Brother Adrian. Ah, Good morning. Yung Julian Mark, may John Mark Bustamante. Meron Opo. siyang tanong. yan, si Billy Graham po. Good teacher po ba siya? Well, generally, si Billy Graham, no, ay hindi naman siya false teacher. Hindi siya po. Kasi he believes in the Trinity, he believes in salvation by grace, he believes in, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Only that, no, si Billy Graham is an Armenian pastor. He believes that God has foresaw or foreknew. God foreknew those who will believe. That's why He elected them unto salvation. He believes in Arminianism or election by foreknowledge. That's why meron siyang altar call. So he believes that man can participate in his salvation by accepting Christ in his heart as his Lord and Savior, which is a false teaching, by the way, but not heretical. So may false teaching si Billy Graham, but hindi siya naging heretic na gaya ng iba, no? Opo. Yung false teachings niya ay manageable sa Christianity. Pwede pa ring maituring na kapwa mananampalataya. Yes. Yun nga lang, nagkamali siya doon sa katuruan na ang tao ang siyang final determiner ng kanyang kaligtasan. Dahil kung hindi ang tao tatanggap, poor God. Kasi isa siya doon sa mga nagsabi na, poor God, kawawang Diyos. Kasi nga, akala niya, ang tao ang nagdidesisyon para maging isang Kristiyano. Hindi niya alam na ang nagiging Kristiyano ay tinawag at pinili ng Diyos bago palalangin ang sanlibutan. Okay. At yung kanilang pagtanggap sa Diyos ay resulta lang nung pagpili. Hindi yun ang dahilan ng pagpili, yung pagtanggap, kundi yun ay resulta ng pagpili. Acts 13:48, and those who were predestined to eternal life believed. Yung mga itinalaga sa buhay na walang hanggan ay sumampalataya. Resulta lang yung pagsampalataya nung pagtatalaga ng Diyos para sa buhay na walang hanggan sa mga taong kanyang ililigtas. Yun. Okay? No. So, hindi po siya heretic, but in some aspect, mayroon siyang false teachings, but he cannot be called a false teacher yet. Yes. Because minor doctrine lang kasi yan eh. Minor doctrine lang po yung pagtanggap na bago ka maligtas eh. Still, ang grace pa rin ng Diyos ang nagliligtas kahit mali. Sabi ko ni... Pero palagay ko hindi minor yun. Major na siya eh. Nagbe-verge na siya doon sa major na rin. Kasi salvation by decision. Ano tawag na? Decisionism. Easy believism, decisionism. Magiging cultic lang po yun kapag by work na talaga. Katulad ng tinuturo ng mga false reliever, ano po, na by works ng salvation, walang grace, wala yun. Kahit na namatay si Kristo, kailangan natin gumawa ng mabuti para maligtas. Sabi ni Charles Spurgeon, ang pagiging paniniwala ay pag nasa labas ka pa ng langit ay come. Pag nasa loob ka na, tawag doon, elected before the foundation of the world. Pagpasok mo mga, ay ako pala elect. Pag nasa labas ka pa, ang sinasabi ay repent, come, and believe. Pagkapasok mo, elected before the foundation of the world. Kaya sabi po ni Unrighteous One, sana po Pastor matakil din ang teaching na INC, MCGI, DA, PMCC, Port Watch, sa DP ni Christ. Thank you. Marami na po, natalakay na po natin. Meron po tayong mga naka-uploaded na videos na eh. Pwede sa YouTube, no? MCGI, meron din tayo. Maaring nawala yung iba dahil nung magkaroon ng policy ang Facebook na pagka more than 1 month na, kusang i-delete. Pero alam ko, nasa YouTube na lahat yun, diba? Ano na lang. Parang na-save natin lahat yun. MCGI, meron na po. Siguro i-comment mo yung YouTube channel natin. Kasi po kaysa talakayin natin ulit, pero natalakay na. So mas magandang inyo pong panoorin doon at i-review na lang po.
natalakay na po namin dyan yung Oo. lahat ng mga cults of Christianity. Natalakay na po lahat. Yan. So, magandang po sa inyo, Pastor. Tanong lang po, Pastor, anong punishment para sa mga taong hindi naniniwala about sa deity ni Christ? Aba, impyerno po. Impyerno po. Major doctrine po ang divinity ni Christ eh. Hindi po maliligtas pag hindi naniwala sa deity ni Christ. Ayan. Kay Christian, pakiclick mo nga siya. Common question po, Pastor Amel, Pastor Derek. Kung si Kristo ay Diyos, nung namatay si Kristo, ibig daw bang sabihin namatay ang Diyos? Hindi po. Hindi po namamatay ang Diyos eh. Mahirap mamatay. Ang namatay lang po yung katawang lupa. Bilang tao, namatay yung katawang lupa ni Kristo. Pero bilang Diyos, hindi po siya namatay. Kasi po ang Diyos ay Espiritu. Kaya nga, si Kristo ang Espiritu ni Kristo bilang Diyos at bilang tao, nasa katawan ni Kristo. Kasi siya Espiritu din bilang Diyos eh. Pero may Espiritu din siya bilang tao. Yeah. Kasi tao rin siya. Yes po. Ngayon, hindi po namatay yung kanya pong Espiritu. Yung kanyang pagka-Diyos. Yung kanya mismong persona bilang Diyos, hindi po nagkaroon ng hangganan. Nung siya mamatay, ang nagkahangganan lang yung kanyang physical na katawan. Pero tandaan po natin, hindi po nabulok. Yes. No, unlike other bodies na namatay, yung pong katawan po ni Kristo ay hindi dumaan sa pagkabulok. Oo. Protected po siya noong kanyang kapangyarihan. Hindi po siya nabulok. Hindi niya kailangan na ikumpuni. Dahil hindi naman po nabulok eh. Hindi niya kailangang hanguin sa pagkabulok. Ito po. Common question ulit, sa kanya pa rin po galing. Kung si Jesus ay co-eternal, co-equal with the Father, bakit parati siyang sumasangguni at nag-pray sa Ama? Ayun po yung kenosis, yung pagpapakumbaba. Sumunod po siya ng lubusan sa Ama. Lahat ng kanyang ginagawa ay kanya munang inihingi ng pahintulot sa Ama. Kanya munang isinangguni sa Ama ang lahat ng kanyang mga himala. Kaya nga pag noong siya ay nagparami ng tinapay, tumingala siya sa langit, no? So iniaasan niya iyon sa Ama. Hindi po niya ginamit kasi yung kapangyarihan niya. Yes po. Para lubusang siya po ay nagpakumbaba at nagpasakop sa kalooban ng Ama. Hindi niya in-exercise ang kanyang sariling kalooban nung siya ay naging tao. Opo. In fact, kailangan po talaga niyang gawin yung Philippians po yun. Philippians, tama. Chapter 2, verse 5 and onwards. Kailangan niya talagang gawin yung dapat gawin ng tao. Kaya siya kailangan mo. Meron namang isa, no? Hindi alam. Christian din. Kung si Jesus ay co-eternal, meron bang alam Ama na hindi niya alam ni Jesus? Ay po, Matthew, ulitin natin yan. No? Hindi po ibig sabihin ni Jesus na not even the Son knows the hour of His coming. Ayan po ay hindi po literal na hindi niya alam. Kasi kung hindi po alam ni Jesus yung araw ng kanyang pagdating, hindi siya Diyos. Kasi ang Diyos ay alam ang lahat. Sabi niya, nalalaman nga niya, iniisip ng mga tao. Yung pagdating niya, siya nga ang dadating, ba't niya alam? Siya nga yung dadating eh. Ngayon po, bakit? Tandaan nyo, yung Matthew chapter 24, ay sinabi iyan ng Panginoon. Katulad yan nung sinabi niya sa John chapter 14, pareho ang context na yan po ay yung Last Supper na narungkot ang mga alagad, di ba? Narungkot ang mga alagad. Sa John chapter 14, doon niya sinabi na ako'y pupunta sa Ama. Pero ang aking pag-alis ay para sa ikabubuti nyo. Kasi kung hindi ako aalis, ay hindi sa inyo ang banal na Espiritu, ang kahalili. Pero ang pag-alis ko, sa ikabubuti nyo, paghahanda ko kayo ng matitirhan. No? Pero yun nga, ang kanyang muling pagbalik ay nasa kamay lang na Ama, hindi niya alam. No? Ngayon, ang context po doon ay yung pong marriage sa Jewish culture. Laging pag sinasabi niya na pagpatungkol sa kanyang pagbabalik, ay tungkol sa pagpunta ng groom sa bride. Para maunawaan ng mga Hudyo na si Jesus din ay babalik muli para sunduin yung mga Hudyong sumasampalataya at yung lahat ng mga sakay Jesus. Ang tawag niya kasi sa church, kahit sinong mananampalataya ay kabilang sa church, ay bride, no? At si Jesus ang groom.
Ang God the Father, ang father Yes. ng groom. Ngayon kasi po, ganito yon sa kultura po ng pag-aasawa sa bansang Israel, mamamanhikan po sila, no? At yun po ang tawag doon ay betrothal. Mhm. Sa pamamanhikan nila ay mayroon ng dowry, no? Opo. Meron silang dalang dowry na nag-usap na yan, na yung magulang at saka yung babae ay nag-usap na kung magkano yung presyo na hihingi nila sa lalaki. Binabayaran po kasi noon yung babae. Pag maging asawa mo, may tinatawag na dote, Mhm. no? Yun ang kultura. Maski hanggang ngayon, yun ang kultura sa mga Jewish community. Kung halimbawa, ang hiningi ng magulang ng babae ay 5 baka, 3 kalabaw, ganun. Dala-dala na yon. At may kasulatan na. Mhm. Baga, sa pagpunta noong ikakasal, nung lalaki at nung magulang ng lalaki sa tahanan ng babae at ng magulang ng babae, may handa ng kasulatan. So, at pagka meron na yun na kopa sa harapan. Pagka ininom ng babae yung kopa, yung alak na galing sa grapes, ibig sabihin tinatanggap niya yung offer, yung lalaki bilang kanyang asawa. At sa gabing iyon, magpipirmahan na agad. At mula sa araw na yon, mula sa gabing yon, sila'y mag-asawa na. Mhm. Pero hindi pa sila magsisiping, bawal. Bago sunduin nung lalaki, yung babae, Mhm. maghahanda yung babae, more or less 1 year yan, ng mga gawaing pangbahay, ng mga gawain bilang may asawa. Yung naman lalaki, ay maghahanda kasama yung kanyang tatay ng kanyang patutuluyan sa babae. Sa at ginagawa ng mga tatay noon na may anak na lalaki, mayroon bang paabang Opo, sa bahay. sa bahay? May paabang, kumbaga sa ngayon ay yung mayroong bakal na nakaabang Mhm. kasi idudugtong niya sa bahay niya yung bahay ng kanyang manugang at ng kanyang anak na lalaki. Kaya yung meaning sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kasi yung bahay ng ama, no, lalagyan yun ng parang silid na bahay din. Mhm. At kukumplituhin nung ama, siyempre yung ama ang may kakayahan, yung anak naman wala pa kasi nga usually ang anak umaasa pa lang sa ama bago mag-asawa yan. So yung ama yun ang maghahanda ng mga bagay-bagay na gagamitin ng mag-asawa. So usually din yan ay less than or more than 1 year, more or less 1 year. Habang yung babae naman ay nasa bahay ng kanyang magulang at naghahanda para maging nanay o para maging asawa. Buting asawa. Mabuting asawa. Iti-train na yan. Ito namang lalaki, naghahanda ng bahay. At syempre, maghahanap-hanap na yan ng trabaho, kung ano yung kanyang imamaster na trabaho, para ikabubuhay, para may pan-sustain na siya. Kasi pag sila nagsama na, bubukod na yan sa magulang. Sarili na rin. Magsasarili na yan. Sila na ang bahala na manguha ng kanilang pagkain kung saan sila kukuha. Mhm. So yun namang magulang, ang kanyang obligasyon ay kumpletuhin yung mga lutuan, yung kama, may kama na dapat, may kusina, may salas, mayroon ng mga lamesa, upuan, para pag may bisita, di tatanggapin na lang. Ngayon, habang naghahanda ang ama doon sa kanyang bahay, sa bahay ng kanyang anak, Mhm. kahit alam nung anak kung kailan, hindi iyan magsasuggest sa ama. Na hindi pwedeng sabihin, ama, bukas na ba? Hindi yan magtatanong. Pangungunahan ng Hindi yung pwedeng pangunahan ng ama. Bakit? In the first place, siya ang naghahanda niya, siya gumagastos Mhm. Tsaka isa pa, paggalang. Kultura yan na paggalang na hindi niya iyan uungkatin. Pala desisyon. Maghihintay lang yan. Kahit alam na niya, siyempre sinasabi din ng ama, sa ganong buwan, Pebrero Pero Pebrero, susunduin mo na. So kahit na alam na niya yon, hindi na yon aangkinin. Mhm. Kailangan mag-command yung ama. Yun yung kultura na sinasabi ni Jesus. Kahit alam niya, iko-command siya. Dahil siya lubusang nagpakumbaba Yes. sa kanyang ama, kasama yun sa kenosis. Na pati yung kanyang pagdating, habang nasa lupa, hindi niya sinasabi sa mga tao. Kahit alam niya. Dahil ang sabi ng ama, huwag sabihin Di ba? At saka bilang kultura, hindi dapat pinapaalam talaga ng ama sa anak. Yun. Oo, kasi inay kultura. Respeto yan Ngayon, paghanda na,
Pag sinabi na ng ama, huhudyatan na yun, bagamat alam naman talaga niya na gabing ito sa gabing ito, pero hintayin pa rin niya. Kailangan may command. Pag sinabi ng kanyang ama, sige, sunduin mo na. Yun. Gabi yun, inuutusan. Usually, gabi. Tapos, ay may dala-dala silang yung pakakak. Yung ano? Trumpet. At pagka sila nasa barangay na, ng babae, may trumpet na yan. Brrr. Alam na ng kultura doon, ng mga tao doon, ay may pipick uping asawa to. Kasi sila yung tinuturing ng mag-asawa. Kasi sa araw na yun ay kanilang pinirma na, yung betrothal. Ay, sila yung mag-asawa na. Kaya lang di pa sila tinuturing, hindi pa sila pwedeng magsama. Kasi nga, inihahanda pa ang mga kakailanganin. Ngayon, yung babae naman, pag narinig na yung trompeta, pagtatatawagin na niya yung mga abay. Kaya yung 10 dalaga yon, yung larawan na may hangal. May 5 hangal. Kasi isang taon halos ka nagpe-prepare, di ka naganda ng oil. Hindi yun yung parang pagkukulang lang na mahina. Kahangalan na yon. Kasi anumang oras pwedeng dumating ang groom sa hudyat ng tatay niya. Kaso, sila, ayaw nilang mag-prepare dahil matagal pa naman. Tsaka kung sakali mang dumating, madali lang naman bumili. Mas maganda yung handa ka na, no? Yun yung dahilan. Kaya 5 lang ang nakasama. Yun. Kasi may kasama ring abay na ang lalaki, yung groom. May sasalubungin naman nung 10 rin. Na 10-10 yan 10 abay na lalaki, 10 abay na babae. At sila'y pupunta na sa bahay nung ama ng lalaki. Isasama na ngayon. Kapag naroon na sila, mayroon ng inuman dyan, umaatikabo. Kadalasan, 1 linggong inuman yan. Selebrasyon. Pero yung dalawa, magsisiping na yon. Pagkasundo, dadalhin na sa loob ng bahay, mag-honeymoon. Ang tawag doon, chupa. Yung pag-honeymoon, chupa. Yan. Pagka yung kasi, nag-honeymoon, unang gabi. Tapos lumabas yung lalaki, dala-dala yung katibayan na hindi na virgin yung babae. Walang dugo. O diba? May panloob, o unan, o kumot. Sabi niya, hindi dumugo. Pag dinesisyon na nung lalaki na ibulgar iyon sa community, ay babawiin niya yung dowry. Tapos yung babae, pwedeng ipapatay. Kasi kahihiyan. Kaya noon ang mga dalaga, talagang virgin. Kaya walang pagkakaiba noon ng terminology pag sinabing dalaga, virgin talaga yon. Hindi tulad ngayon, pag sinabing dalaga, iniisip mo, nagkaasawa na ba? Nagkaanak na ba yan? Biglang sabihin, hindi pa married. Diba? Kasi pwedeng nagka-live-in na partner, pwedeng nagkaroon na ng kabit, naging kabit na. Pero hindi na dalaga. Hindi na virgin Hindi sa atin po. Sa atin yon. Pero sa kanila, pag sinabing dalaga, virgin yon. Hindi pa nagka-boyfriend talaga. Tsaka hindi na pwede siyang mag-boyfriend pagka naka-betrothal na. Kaya kapatid, yun ang ibig sabihin na ang ama lang ang nakakaalam. Hindi ibig sabihin, hindi talaga niya alam. But the Lord was speaking according to the context, according to the Jewish tradition of marriage. So that, kaya nga hindi na nagtanong yung mga apostol ano po bang klaseng bahay doon sa langit yan? Di ba? Ano po ba yan? Marmol po ba yan? Kasi alam na, yung concept lang ang pinapaunawa ng Panginoon. Na ibig sabihin, may tirahan pala talaga doon sa isang lugar na yon na kung saan naroon ang Ama. At yung sabi nga ng Panginoon, hindi ako taga rito taga roon ako sa langit. Di alam nilang nasa langit. Diba? So, nawa po maging maliwanag yon. Kasi yung iba, ang paliwanag nila dyan, hindi daw ginamit ni Jesus yung kanyang pagka-Diyos. Hindi naman yun kapangyarihan Yun ang context talaga. Kasi likas iyon, na alam niya, kasi siya ay Diyos Kasi likas pa rin siyang Diyos. So yung kanyang foreknowledge, yung kanyang omniscience, hindi nawala. Nandun pa rin. Kasi hindi naman nawawala yung pagka-Diyos. Kaya lang, yung context ay Jewish marriage. Hindi pinapaalam ng magulang, ng ama, yung araw at oras. Pero siyempre, alam din, kaya lang hindi pinag-uusapan. Naghihintay lang ng hudyat yung anak. Hindi siya nagdidesisyon. Ang isang meaning lang noon, it's not my decision, but the decision of God the Father. So my second coming is not mine to tell you, but it is the Father's timetable. Bahala siya kung kailan ako papuntahin. Pero I know din. Alam ko rin naman. Okay? Hopefully, nakatulong. Okay. Sabi po ni John Gilly, so ano po masasabi niyo sa progressive Christian?
Progressive. Ano bang ibig sabihin mo sa progressive Christian? Depende. Progressive, pag sinabing progressive, yun pwede nating sabihin yung mga woke, Yes. yung mga nakikipaglaban, ang mga liberal. Pero pag sinabi natin kung yun ang term, ibig sabihin mo ng term na progressive, ay there's no such thing as progressive Christian. Yes. Wala. Because we should be biblical Christian. Yes. So, conservative. Kasi pag kung sinabi ng Biblia, kahit ano sabihin ng mundo, hindi mo paniwalaan Yes, yon, hindi mo gagawin yon. Only the scripture is our ultimate authority in all our beliefs and practices. Kaya hindi pwede ang progressive Christians. Wala pong ganun. Walang ganong Christian. Parang, Biblical lang meron. Parang contradiction. Contradicting terms. Yes po. Progressive but Christian. O di sinusunod mo yung progress. Yung kung ano ang nagbabago. Papago-bago ka. Pag nagpa-progress ka. Wala kang stand. Yes. Kung may bago ay itong paniwalaan natin. Hanap natin. Mali yun. So, mali po yun. Homer. Magandang gabi po, Pastor Ramil at Pastor Eric. At tanong ko lang po sa 173, ito po ang yung paborito na INC. Ang tanong nila, ilan daw po ang isang Diyos na tunay? Salamat po. Eh di, wag lang yan ang basahin mo. Unang Juan 5:20, tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Hindi po namin itinatanggi na may isang Diyos na tunay. At yung Diyos na tunay ay ang Ama, Anak, Espiritu. Iisa pa rin sila, di ba? Nagkakamali lang sila doon sa ginagawa nilang tatlo. Kasi tayo, isa pa rin. Diba, isang Diyos na tunay naman eh. At yun ang Ama, Anak, at Espiritu. Walang problema sa atin yun. I do believe that there is only one God. Sila lang may problema. Who is true. We don't have any problem because our belief is that there is only one God in three persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. One time is one, time is one, time is one. Sila kasi pinaplas eh. 1 plus 1 plus 1 plus 1 eh. Huwag niyong i-plus, maging tatlo talaga. O, yun. Kasi ang dami rin nagsasabi sa salita ng Diyos na si Jesus, tinawag ding Diyos ng Ama. O, diba sa Hebreo 1:8, at tungkol sa anak, sinabi ng Diyos, Ama. Ang yung trono o Diyos ay magpakailanman. O, kung ang Diyos ang mga, tumawag na Diyos sa Panginoong Jesucristo eh. Ba't ayaw niyo siyang gawing at ituring na Diyos? Ayaw niyo siyang ituring na Diyos at paniniwalaan na Diyos. 5:18 po nang dyan din, Pastor, na siya'y tangkang batuhin ng mga Hudyo, no? Oo, sinabi niya, bago si Abraham ay ako nga. Bakit siya babatuhin? O, dahil nga, naunawaan ng mga Hudyo na ipinapantay niya ang sarili na siya Diyos din. O, talagang siya babatuhin. Dahil talagang, hindi naman siya tumutol. Na bakit ako babatuhin? Hindi mo ako nagpapanggap na Diyos, ha? Ay, hindi yan. Kung siya hindi kung hindi siya nagsabing siya Diyos rin, at nagpapanggap lang siya. Sabi, nagpapanggap lang ako. Wag niyo akong ganyan di ba? Nagpapanggap lang akong Diyos. Ikaw yun naman hindi, pinangatawanan niya Kaya nga lang, umano na lang siya, dumaan sa gitna. Hindi daw siya na bato, no? May himalang nangyari doon. Sabi po ni Brother Justin Chen, dito sa dulo, Pastor, yan. Justin Pastor, Chen. can I get po your insights regarding the video from a rising to fame pastor dito sa Korea, sa post-teaching din po. Salamat. Nasa Korea siya. Okay po. Sorry. Hindi po namin masi-check kasi kami po ay nagla-live. Sagutin natin po mamaya yan. I-check po natin kung ano yung sinasabi po nyo na rising to fame. Aba, pagka po rising to fame, delikado yan. May mga link po siya Sumisikat na po pala. Mukhang delikado po yun pag rising to fame. Ayan. Mr. Sincero. I thank God for the wisdom He has given to us. May you continue to faithfully share the truth from God's word, so that many more souls may be saved from eternal damnation. Purihin po ang Panginoon. Amen po. Sister Cynthia, good evening. Sister Fatima. Praise God po, Pastor Amin, sa mali na pagtuturo. Thank you din po sa pakikinig at panonood. Meron pang ibang tanong? Kung wala na po, Wala na po, Pastor. magpaalam po muna tayo pansamantala. At hanggang sa susunod po na episode, let's pray sa Thursday, no? Kasama ka ba sa, kasama ka naman, di ba? Sa Nakara. Di doon tayo. Pwede po tayo. So tayo po ay meron pa rin live. Punta tayo sa syudad para lang makapag-live. Sige po.
Sige po, kami po na yung magpapaalam at magkita-kita po tayo sa Huwebes ng gabi, Po. alas 8:30 onwards. At ito po ang The Narrow Gate and we are the Cult Busters. God bless you all. And good night.